tayo sa series natin na entitled 10X, Raise the Standards. Ano? So, na-develop po sa atin na sa lahat ng ating ginagawa, tinataas natin yung standard natin, binibigyan natin lagi ang ating best, ano? At maging culture natin, hindi lang sa church, sa bawat area ng life natin, yung excellence. No? So, kung tayo sa verse natin for today, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 14. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. Sabi sa tabi mo, mamamatay ka rin. So, bago tayo magsimula sa lesson natin, share ko lang sa inyo, may mga companies na baka kilala ninyo, baka alam ninyo, baka familiar kayo. Ito yung mga companies na hindi naka-adapt sa change. Ano? Sabi natin, ang buhay natin, puno ng seasons, iba-iba. Ano, may kanya-kanya mga season. Tignan ito. Una, Blockbuster. Yan. Di ba kung meron tayo dito nito? Pero kilala ito. Ang Blockbuster, at sa atin mayroong ibang version. Iba yung pangalan na sa atin. So, Blockbuster, ang business nila, yung nagre-rent ka ng VHS. Ano? Alam niyo may VHS? Yung bago pa yun, Betamax. Yung tape, mga movies. No? Yung business nila, pupunta ka sa kanila, magre-rent ka ng tatal mo, meron ka ng pang movie, lumabas ka ba, tapos i-rent mo siya. Ano? Hindi sila nakasunod doon sa digital age. Ano? Merong offer na binit nila yung Netflix, hindi nila binili yung Netflix. Ngayon, may Netflix na. Patay na yung bankrupt na sila. Ano? Dapat Blockbuster yun. Dapat sila may-ari ng Netflix. Kaya lang, hindi nila binili. Kasi hindi sila nagtatap sa change. Ano pa? Ito, Kodak. Kodak, buhay pa sila ngayon. Sila yung nagsimula ng digital camera. Sila nagsimula nun. Buhay pa rin naman sila ngayon. Pero yung kita nila ngayon, hindi nakagaya ng dati. Sila yung dati, kung familiar kayo, napunta ninyo yung mga, ang tawag dito, yung hindi digital na camera. Yung may film. Ano? Tapos di ba may picture? Tingnan mo, check mo muna ba, may film pa ba yan? Baka wala ng film, hindi na ma-record yung picture, ano? So nagsimula sa digital camera, pero hindi sila nagtuloy-tuloy. Naunahan sila ng Canon, naunahan sila ng Sony, ano? Hanggang bumagsak na yung company nila, maliit na company na lang sila ngayon. Next. Ito, mga familiar kayo dito. Nokia. No? Bago sumikat ang Android, bago sumikat ang iPhone, mayroon mo ng Nokia. Ito talaga yung kilala noon. Ano? Pagka meron kang 3310, wow, ang yaman mo. May 3310 ka. Kasi mahal ang Nokia noon. Ang natatanda ba yung unang labas ng yung meron ang klase na mayaman na sa Globe. Hindi pa Globe yun eh. Ito may pangalan mo. Yung meron siyang 5310 yata yun, yung meron tayo naman na maliit. Ano? Nagkaroon siya ng 15,000 yung price noon. May keyboard pa siya, tapos yan, ganyan. May keypad. Ano? So, hindi nila nasundan yung change na gusto na ng mga tao ng touchscreen. May mga tao nun, iniisip, hindi mag-click yung touchscreen, hindi siya mauuso, hindi siya, hindi siya lalagana. Pero, ngayon, pagkaraniwan na sa atin ng touchscreen, wala na keypad. Ano? Tapos Android, Apple na. Sila, hindi nila nasabayan yun. Yung meron silang OS na yung Symbian, hindi na nila na-develop yun. Hindi na nila pagano. So, may Nokia pa rin ngayon, iba na yung pangalan ng company, pero yung brand, nandiyan pa rin, pero mababa na yung company. Hindi na sila top sa market. Ano? Ngayon, ang kilala na sa market, Apple tsaka Android. Yan. BlackBerry. Ano? BlackBerry. So, ganyan din sila. Almost same story ng Nokia. Gusto rin nila yung, mayroong keypad, tsaka nagta-type. Pero hindi nila nagkasabayan yung touchscreen na generation. Bumagsak din yung kanilang company. No? Next is Toys R Us. No? Ang Toys R Us, bumagsak din yung kanilang company kasi ang problema naman sa kanila, hindi nila sinabayan yung e-commerce. Yung bumibili yung mga tao sa online.
No? Di sila sumabay doon. Hanggang nahuli na sila ng nahuli, bumaba na yung kita nila. Ito, makakalala niyo ito. Yahoo. Ano? Bago sumikat ang Google, ang Gmail, ang mga email noon, puro Yahoo. Ano? Ang search engine na nauna bago Google, Yahoo na search engine. Kaya lang, may opportunity na binit nila yung Google, hindi nila binili ang Google. Ngayon, Google na ang top, number 1 na search engine, AI pa, tapos ang pinakakilala na email natin, Gmail na. Ano? Yahoo, nandiyan pa rin si Yahoo, pero maliit na company na lang. Next, Xerox. No? Sino nagpapa-Xerox? Diba? Hindi yung Xerox, photocopy yun. Photocopy tayo. Parang bibili tayo sa tindahan. Pabili nga po ng Colgate. Diba? Yung word, na-connect natin sa toothpaste ng Colgate. Pero pero din, papa-Xerox ako. Pero hindi naman talaga Xerox yung ginagawa ng papa-photocopy. Ano? Kasi nga, meron, ang pinagsimulan nun, yung Xerox na brand. Ano? Sila yung nagsimula ng photocopying machine. Pero bago photocopying machine, sila yung nagsimula ng mouse. Colony mouse. Sinimulan nyo ng Apple, dinevelop nila para sa Windows, para sa Microsoft. So sila nag-develop ng mouse, pero inisip nila mag-focus tayo sa photocopying machine. Ano? Hanggang dalugin na yung kapa nila, bumagsak na yung kapa nila. Kasi hindi sila nag-develop ng ibang pang mga machines. Ano? Nag-focus lang sila sa mouse. Iniwan nila yung interest ng mouse, pumunta sila sa photocopying machine. Kaya, kumita yung kapa nila. And panghuli, Friendster. Ano? Bago sumikat ang Facebook, Friendster muna. Yan yung aming social media noon. Yan. Meron tayong mga friends. Hindi kami nagpo-post, may profile picture, may mga friends. Nauna yan, bago Facebook. Pero dahil mas mabilis mag-adapt sa Facebook, mas mabilis mag-innovate sa Facebook, mas marami siyang mga nilalagay na improvements, laging merong update sa Facebook, naiiwan na si Friendster. Nalugin na si Friendster, wala na si Friendster. Ano? So, ang point natin, kailangan marunong tayong mag-adapt sa change. Ano? Nagbabago yung seasons, nagbabago yung mga technology, nag-i-improve yung technology, nag-i-innovate yung mga tao. Kailangan marunong tayo sumunod. Ano? Ngayon, AI. Ano? Ang importante ngayon, kailangan marunong tayo sumunod sa AI. Ano? Marunong tayo gumamit ng AI. Ngayon, ang yung kumbaga sa trabaho, yung gusto mo na lagi kang may trabaho, kailangan natin matutunan paano gamitin yung AI. Pinakamahusay gumamit sa AI, sila yung magiging in demand. Ano? So, kailangan tayong mag-adapt sa change. So, unang point natin for this morning is times and seasons. Ano? Times and seasons. Sabi niya, verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Times and seasons. Ano? So, sa lahat, only thing permanent, only thing constant sa mundo ay change. Ano? Isa lang ang permanent, isa lang ang constant sa mundo, which is change. Laging may change na nangyayari. Ano? Laging may nagbabago. Ano? Yung buhay natin constantly changing. Ano? Ang isang hindi lang nagbabago si Lord. Ang hindi lang nagbabago yung word ni Lord. Yung purpose ng Lord, hindi nagbabago. Pero yung methods, nagbabago. Ano? Yung mga translation, nagbabago din. Ano? Dati King James Version, may die, may thou. Ano? Ganun yung Bible na pinag-aaralan nun. Pero ngayon, nagkaroon ng NIV, nagkaroon ng ESV. Ngayon, meron pa yung Pinoy version. Ano? Merong easy to read version, merong The Passion Translation. Ang dami mga lumalabas ng translation. Pero yung principle, yung Word of God, same pa rin yun. Ano? Yung God na sinasabi sa Bible, yung Jesus na tinuturo sa Bible, same God pa rin. So, hindi lang nagbabago si God. Ang hindi nagbabago yung Word niya, hindi nagbabago yung principles niya. Pero, yung ginagawa natin sa church, nagbabago. Ano? Yung methods na ginagawa natin sa church, nagbabago rin. So, everything is changing. Ano? Kung hindi tayo nag-adapt sa change, makikita niyo po ako kung dati pa rin ako na yung dating ginagawa ko pa rin. Nakabarong po ako, naka-long sleeves pa.
long sleeves na barong. Ganun ang suot ko noon. Pero, hindi ako nag-adapt sa change. Nakabarong pa rin ako ngayon, naka-black na pantalon, nakakatad na sapatos. Ano? Ngayon, dati, baduy yung naka-formal ka, tapos naka-rubber shoes. Dati, baduy yun. Ano ba yung word na baduy? Ano? Hindi hayop, hindi tao, hindi bagay. Pero ngayon, tanggap na natin, okay na sa atin makita, yung naka-formal sa pangitaas, tapos naka-rubber shoes. Pwede na sa atin yun. Hindi na siya informal tingnan. Ano? Tapos yung mga rubber shoes, dati, baduy talaga yung may pink, yung bright na pink, bright na orange, bright na green. Ano? Pero ngayon, normal na lang makikita yun. Ano? Normal na fashion na lang yun. Kasi nga, nag-a-adapt yung mga tao sa change. Ano? May mga tao may stock. Kasi nag-stay lang sila dun sa nakarang season. Gusto nila yung season noon, mag-stay forever. Ganun yung nangyari sa mga companies na pinakita natin. Kala nila, yung season na mayroon sila, forever na ganun yung season nila. Hindi sila nag-adapt. Kala nila, tuloy-tuloy lang yun, hanggang bumagsak na yung company. So every church, every person, every company na hindi mag-adapt sa change, eventually, malalas, mawawala, mamamatay. No? So kailangan marunong po tayong mag-adapt sa change. Marunong tayong mag-embrace ng change. Ano? Excellence ay means adapting to God's current season rather than clinging to the previous one. Ano? Excellence, yung hindi ka mag-i-stay dun sa nakaraang season, kaya mong i-embrace yung susunod na season. Yung susunod na panahon. Ano? Ang growth, kailangan po nag-grow tayo. Kailangan, para tayo mag-grow, kaya natin sumunod doon sa mga transition. Ano? Gusto ng Lord, mag-embrace tayo ng change. No? Hindi natin magbibigay yung best natin, yung excellence natin, kapag hindi tayo sumusunod sa season, hindi tayo sumusunod sa change. Ano? Yung mga tao, nag-iiyakan na, ikaw sumasayaw ka pa, tumatawa ka pa. Hindi pwede, di ba? Ano? Yung iba naman, nagsasayawan na, tumatawa na, umiiyak ka pa. Di ba? Hindi bagay. Ano? Kailangan mo lang tayo sumunod sa season. Nasundan mo natin? Ano? Bibigyan ko kayo ng bad news. Bad news, people change. Nagbabago ang mga tao. Tingnan mo yung katabi mo. Nagbabago yan. Ano? Yung bad news, yung dati mo, ano? Nakita mo yung mga yung dating tao na best friend mo, mahal na mahal mo, love na love mo, dating yung point, dahil nagbabago ang mga tao, magiging number one enemy mo. Ano? Diba? Kapamilya, nag-aaway-aaway. Kasi nga, people change. Nagbabago ang mga tao. Dati mong kasama, ngayon di mo na kasama. Dati mong kakampi, ngayon lumipat na ng partido. Ano? Dati kasama mo sa majority, lumipat na ng ibang majority. Kasi nga, people change. Ano? Dati na sa ganong partido, ngayon lumipat na. People change. Pero meron good news. Ano? Good news, people change. Ano? Ang good news, nagbabago mga tao. Ano? Pwede silang baguhin ng Lord. Ano? Yung dating masama, pwedeng bumayad. Yung dating pasaway, pwedeng tumino. Ano? Kaya po importante yung change. Importante yung seasons na susundan natin. Kasi, yung mga dating malulungkutin, pwedeng masayahin ng Lord. Yung mga dating walang purpose, pwedeng bigyan ng purpose ng Lord. Yung dating walang direksyon ng buhay, magkakaroon ng direksyon ng buhay. Yung dating magulong pamilya, pwedeng ayusin ng Lord yung pamilya. Ano? Yung dating walang-wala tayo, ngayon pwede tayo i-bless ng Lord para magkaroon tayo. Kasi people change. Ano? Ito yung good news. Bad news, nagbabagang tao, pero good news, nagbabagang tao. Ano? So every new season is an opportunity for God to develop a greater version of you. Ano? Picture nyo na lang para mas mabilis. Tapos kung ano natin ilipat sa notes natin pag-uwi sa bahay. Para may gagawin tayo sa bahay. Ano? So bawat season, bawat time na binibigay sa
sa atin ng Lord, bawat change na nangyayari na sa buhay po natin, opportunity po yun para dahil tayo ng Lord doon sa bagong version natin, sa better version ng sarili natin. Ano? Di ba lagi ko po tanong sa inyo, what is your next level? Ano? Dinadala tayo lagi ng Lord sa next level natin. Ang ginagamit ng Lord yung mga seasons, mga changes ng life natin para madala tayo. Ano? May mga tao, minsan, may panahon po talaga na yung mga mahal natin sa buhay, kinukuha ng Lord. It's part of our season. It's part of the change na ginagawa ng Lord sa atin. Ano? Kasi para mag-develop tayo, para matuto tayo na tumayo mag-isa. Nakuha natin? Para matutunan din natin na kay Lord lang tayo umasa. Kay Lord lang tayo tumingin. Kay Lord tayo magtiwala, hindi sa ibang tao. Ano? So, tanggapin po natin ang change is part of life. Ano? Nagbabago ang life po natin kasama doon may mga changes na nangyayari. Kailangan po matutunan natin ano yung lessons ng previous na season, ano yung lessons ng current na season na meron tayo. Ano? Pwedeng masaya, pwedeng malungkot, pwedeng may problema, pwedeng walang problema, pwedeng may death, pwedeng may life, may pinanganak. Ano? Ano yung previous na, ano yung lesson doon sa nakaraang season ng buhay natin? Ano yung lesson doon sa current season na meron tayo ngayon? Ano tinuturo sa atin ng Lord? Ano? At pag-prepare tayo sa next na season. Ano? Kailangan we are making ourselves ready doon sa susunod na season na paparating. Nakuha po natin? Ano? And i-pursue natin yung excellence kahit na anong season meron tayo. Always give your best kahit nasa anong season ka pa. Ano? Pag season ng pag-iyak, galingan mo yung pag-iyak. Ano? Iyak mo talaga ng iiyak. Para pag season na ng pagsaya, pagtawa, makakatawa ka na talaga ng totoong tawa. Ano? Pag season na ng sayawan, celebration, makakasama ka na sa celebration. Ano? Galingan natin sa bawat season. If you are in the season of training, season of waiting, mag-wait talaga tayo, galingan natin sa training. Ano? Para pagdating ng season ng promotion, season ng increase, ano? Ready tayo, prepared tayo. Ano? Always give our best. And during the transitions, magtiwala tayo sa Lord. Na alam ng Lord yung ginagawa niya. Alam ng Lord yung nangyayari. At dadali tayo ng Lord. He will see us through dun sa mga seasons ng buhay po natin. Nakuha ba natin? Ano? Yung changes, part ng buhay po natin. Tanggapin natin, yung nagbabago talaga. Hindi pwedeng mag-stay, hindi pwedeng forever yung mga nangyayari sa paligid natin. Ano? Yung season po natin na to, na tayo lang, konti lang tayo, nandito lang tayo sa maliit na room. Wala tayong banda, season lang to. Ano? Darating yung season, pupunta tayo sa mas malaking lugar, mas maraming tao, ano? Mas magandang lugar, meron tayong banda na kasama, na tumutugtog, lahat tayo nagsaserve, lahat tayo nag-lead, darating yung season na yun. Ano? Pero habang natin tayo sa season na to, ready lang tayo para tinuturo sa atin ng Panginoon. And we are preparing for the next season na papagawa sa atin. No? Second point, purpose. Sabi sa tabi mo, purpose. No? Yung other times, kada season na binibigay ng Lord, may purpose. No? Sabi sa verse 11, He has made everything beautiful in His time. Sabi sa tabi mo, everything. Everything. No? You have to believe, yung sinasabi ng Word of God, totoo. No? Na, kada season ng life natin, ginawa ng Lord na maganda. Hello? Ano? Kada season, kada nangyayari sa buhay po natin, whether may namatay, whether may nawala, whether may problema dumating, whether naiyak ka, whether nalungkot ka, kung ano man yung nangyari, pwede na nawalan ka ng trabaho, ano, nag-pandemic, kung ano man yung mga season na dumating, sabi ng Lord, sabi ng Word of God, lahat ng season, everything is beautiful sa panahon nila. Ano? Bakit siya maganda? Bakit pinaganda ng Lord? Kasi may purpose si Lord sa lahat ng nangyayari. Ito yung kailangan natin maintindihan. Kaya siya nagiging maganda because of God's purpose. May reason ba't siya inaalaw na mangyari yun. Ano?
may reason kung bakit nangyayari yung mga situation sa buhay po natin. May tinuturo sa atin si Lord. May pinapagawa sa atin si Lord. May lead tayo ng Lord doon sa better version ng sarili natin. No? Kaya everything is beautiful in its time. Walang pangit sa Lord, walang pangit. Tingnan mo katabi mo. Sa Lord, walang pangit. Everything is beautiful in its time. Ano? Lahat ng nangyayari sa paligid natin. Ano? Lahat ng ginagawa ng Lord, maganda. Walang ginawa si Lord na pangit. No? Bawat season ng life natin, bawat panahon na binibigay sa atin ng Lord is beautiful because of God's purpose. Eh, yun ang kailangan natin masundan. Ano yung purpose ng Lord? Minsan, nakakalito, may mga panahon talaga na dumarang tayo sa ganong situation ng buhay natin. Ang dami natin questions, ang dami natin iniisip. Nakakalito, bakit tinalaw naman ng Lord na mangyari ito? Ano? Bakit nandito ako sa ganitong sitwasyon? Bakit nangyayari sa amin ito? Pero we have to believe God is still working behind the scenes. Ano? May ginagawa siya, may pine-prepare siya, may purpose siya kung ba't nangyayari. Kahit tanga dito, kahit madilim, kahit hindi makita, may purpose ang Lord. May ginagawa ang Lord. Ano? Minsan, yung kala natin delay, kala natin ang tagal-tagal, preparation pa rin ng Lord. Ano? Minsan, kala natin na walang tayo, pero meron palang darating na kapalit na mas maganda. Ano? Walang sinasayang si Lord. Sa Lord, walang sayang. Ano tayo? Meron tayong mga pinanghihinayangan. Meron tayong mga iniisip natin, sayang. Ano? Pero sa Lord, walang sayang. Lahat ng nangyayari sa panahon po natin, sa buhay natin, ginagamit ng Lord, all things work together for good for those who love. Ano? Lahat ng experience, lahat ng challenge, lahat ng problema, lahat ng victory, lahat ng disappointment, ginagamit ng Lord for His purpose. Kaya sa Amen. Amen. Ano? So, excellence comes from recognizing yung current season na meron tayo is part of God's larger plan. No? Ma-recognize natin. So, imbis po na tanongin natin sa Lord, Lord, bakit ba ako nandito? Bakit po ba ito inalaw? Bakit nangyari ito? Tanong natin sa Lord, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Ano? Ano yung ginagawa mo, Lord? No, bakit nagkakagulo yung Senado? Anong ginagawa ng Lord? Tanong natin sa Lord, Lord, anong ginagawa mo? Bakit nangyari ito sa bansa namin? Bakit ang gulo-gulo ng Pilipinas? Bakit nag-aaway-aaway na mga Pilipino at ang gobyerno nag-aaway-aaway na? Ano? Ano natin sa Lord, Lord, ano yung tinuturo ninyo sa amin? No? During this time po, yung nangyayari sa Senate, nangyayari sa Pilipinas, we have to pray. No? Pag-pray natin ang ating bansa, pag-pray natin ang Pilipinas, pag-pray natin yung gobyerno natin. Ano? Huwag tayong sumama sa mga kampi-kampi. Ano? Huwag tayong makipagtalo sa mga hindi natin kapartido, hindi kasama. Gawin mo natin pag-pray natin sila. Ano? Kahit hindi natin gusto yung ginagawa nila, hindi natin gusto yung nangyayari sa paligid natin, ang pinakamaganda kung gagawin natin, we pray for our nation. Ano? So, yeah, when you understand God's purpose, you can endure any season. Pag naintindihan po natin yung purpose ng Lord, anumang season na meron sa buhay po natin, kaya natin tagalan. Kaya natin ma-overcome, kaya natin mapagtagumpayan. Ano? Kasi naintindihan natin, itong nangyayari sa akin, may purpose sa Lord. Itong nangyayari sa akin, may tinuturo sa Lord. Ano? So, seek po natin ang purpose ng Lord. Minsan, lagi natin gusto, tamasan yung problema, gusto natin madali, gusto natin komportable, pero, ang isipin natin, anong purpose ng Lord? Anong tinuturo ng Lord? Anong ginagawa ng Lord sa life ko para mas lumabas yung better version ng sarili ko? Ano? Magtiwala po tayo sa timing ng Lord. May tamang timing si Lord. Ano? May tamang panahon na gumawa ng mga bagay-bagay. Ano? Iba yung minsan may iniisip tayong timing, pero iba yung timing ng Lord. Tayo, parang, Lord, ang tagal naman. Pero sa Lord, hindi, tama lang yun. Kasi the Lord is always on time.
Ano? Laging mag-time sa Lord. So, i-allow po natin yung kada season ng life natin na ma-develop yung ating character and ma-develop yung pagtitiwala natin sa Lord. Gamitin po natin yung mga opportunities to serve God kahit anong season. Mag-serve tayo sa Lord kahit anong season. Mag-worship tayo sa Lord kahit anong season. Mag-obey tayo sa Lord kahit anong season. Can you say Amen? Amen. Ano? Pangatlo po point natin, gifts. Ano? Mayroong binigay si Lord na gift sa atin. Ano yung gift na yun? Sabi po sa verse 12 to 13, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. So, ang gift na binigay sa atin ng Lord, kada season meron tayo, at the change na nangyayari, ano? Binibigay ng Lord na regalo sa atin is to enjoy, is to be happy. Ano? Di ba yung pinagkaralan nila Sunday? Ano mong season meron tayo, enjoy mo lang. Ano? Live as if you will die tomorrow. No? So kada araw na binigay sa atin ng Lord, enjoy natin. Huwag natin sayangin. Ano? Kung merong nawala sa pamilya natin, di ba minsan, may mga tao na pag may nawala, ang inisip nila, paano na ako magkagawin ko? Pero sinasabi natin, mag-focus ka dun sa mga kasama mong naiwan. Di ba? Enjoy natin yung family natin. Kasi yung mga kasama natin, doon tayo mag-focus. So, binigay sa atin ng Lord yung gift to be happy, to enjoy yung meron tayo ngayon. Ano? Minsan, iniisip natin, pag meron ako noon, doon ako sasaya. Ano? Pero, hindi nakakalimutan natin, tingnan natin, ano na yung meron tayo ngayon na binigay sa atin ng Lord na pwede natin ma-enjoy. Ano? Hindi mo kailangan habulin yung mga bagay-bagay para sumaya. Kailangan na natin makita ano yung meron tayo ngayon na binigay na sa atin ng Lord, na niregalo na sa atin ng Lord, na pwede natin i-enjoy. Ano? Enjoy yung mga things na meron tayo ngayon, enjoy yung mga relationships na meron tayo ngayon, enjoy natin yung mga people around us today. No? Huwag natin minsan, kakatingin natin sa gusto natin, nakakalimutan natin ma-appreciate kung ano yung meron na binigay sa atin. Ano? So, tinuturo ko sa Ecclesiastes na binibigay sa atin ng Lord, tinuturo tayo na maging masaya, masatisfy, na sa lahat ng meron tayo, and gamitin natin yung opportunity na binibigay sa atin ng Lord to always give our best. Ano? To do good. Ano? Binigyan tayo ng ability na ma-enjoy yung mga blessings na meron na tayo ngayon. Ano? Diba? Yung pagkatiwalaan sa maliit, magpapagkatiwalaan sa mas malaki. Ano? Pag naging matutunan mo ma-enjoy yung meron mo ngayon ng maliliit, maging contento tayo sa meron tayo ngayon, bigyan tayo ng malaki ng Lord, ma-enjoy mo yun. Maging contento ka doon. Pag inalis ng Lord yung mga blessings, ano? Okay pa rin. Diba sabi ni Job, pinanganak akong hubad, mamamatay akong hubad. Blessed be the name of the Lord. So sinasabi niya, dati naman akong wala. Diba? So kung magkaroon ka, praise God. Kung mawalan ka, okay lang. Kasi dati naman tayo galing sa wala. Ano? Praise God. No? So maging thankful pa tayo, maging appreciative tayo dun sa mga mayroon na tayo ngayon. No? True happiness is not having everything you want. It is appreciating everything God has given. No? Ang totoong kaligayahan, ang totoong saya, no? Hindi ko yung magkaroon ka ng lahat ng gusto mo, kundi yung appreciate mo lahat ng mga meron ang binigay sa atin ng Lord. Ano? Kumakain pa naman tayo ng 3 times a day. Tama? Ano? Hindi pa naman tayo nangangayayan. No? Hindi pa naman tayo magtuyo. Diba? Ang problema nga natin, hindi naman tayo ng problema na kakainin. Ang pinaproblema natin, paano tayo papayan? Diba? Paano lilitan siyan? Hindi naman ang problema natin. Ibig sabihin, marami pa tayo kinakain. Kumakain pa tayo 3 times a day. Ano? Kasi bless tayo ng Lord. Kasi amen. Amen. No? So, kailangan po, matutunan natin, lagi mapagpasalamat. Ano? And mag-enjoy po natin yung pagsaserve
i-enjoy po natin yung pagsaserve sa ibang tao. Celebrate natin yung mga blessings na binibigay ng Lord. Malaki man o maliit. Ano? And always give our best. Ano? Pag nakikita mo palagi yung mga magagandang binigay ng Lord, magagawa mo ibigay lagi yung best mo. Ano? Kasi hindi ka na-disappoint, hindi ka naiinis, hindi ka naiiritan. Ano ba ito? Binigay ko yung best ko, nagtrabaho ako, pero ganito pa rin yung na-receive. Hindi ka ganun mag-isip. No? Lagi mo maibibigay yung best mo kasi naniniwala ka, binbest ako ng Lord, binigyan ako ng Lord ng ganitong trabaho. Di ba? Thankful ako sa Lord, meron akong kinikita. Kaya ibibigay ko yung best ko dito. Naintindihan po natin? Ano? Yan. Panghuling point po natin. Yan, last point na. Yun. Fear God. Sabi sa tabi mo, fear God. No? Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 14, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Ano? Yung takot sa Diyos, hindi po yung takot na iiwas ka sa Diyos, lalayo ka sa Diyos. Hindi ko ganun takot. Yung takot sa Diyos, pag pinag-usapan po natin yung takot sa Diyos, hindi po yung ibig sabihin na gagawin mo yung tama. Ano? Meron kang respeto sa Diyos. Meron kang paggalang sa Diyos. At susunod ka sa Diyos. Ano? Bakit po mga tao nasa gobyerno corrupt? Kasi walang takot sa Diyos. Hindi na natatakot sa Diyos. Ano? Iniisip nila, possible, walang Diyos. Okay, iniisip nila, mayroong Diyos, pero kinakampihan ng walang Diyos. Pero hindi pa naman iniisip nila, mayroong Diyos, pero hindi tinitignan ng Diyos, walang pakialam ng Diyos na ginagawa kong mali. Ano? Wala nang takot sa Diyos. Kaya po, maraming mga lalaki sa lalaki, babae sa babae, kasi wala nang takot sa Diyos. June po, ay tinawag nila na Pride Month. Ano? Nagmamarcha sila kung saan sa mga kalsada, nagsiselebrate sila. Sineselebrate nila yung pride nila. Ano? Tapos nilagyan nila ng rainbow. So, iniiba po nila yung meaning ng mga words na nasa Bible. Ang rainbow sa Bible ay sumisimbolize po sa covenant ng Lord, sa promise ng Lord. Pero ginawa nilang symbol ng LGBTQAIBCD, ABC, blah blah blah. Ginawa nilang symbol na gano'n. Ano? Ang pride sa Bible, kasalanan. Pero ngayon, ginagawa nila yung pride, sila-celebrate. Ano? Binabaliktad nila, iniiba nila yung sabi ng Word of God. Ano? Kasi nga, wala kang tama sa Diyos. Ano? Wala nang pakialam sa sinasabi ng Word of God. Wala nang pakialam sa kung meron bang Diyos, totoo ba si God? Hindi nila iniisip yun. Ano? Pero kaya po, maraming corrupt, maraming gumagawa ng kasalanan. Ano? Ngayon po, habang nandito tayo sa church, ngayong umaga mismo na to. Habang nandito tayo sa church, nag-aaral tayo ng Word of God, umaawit tayo sa Panginoon. Sa labas, dito na lang kung saan, sa labas, meron dyan church open. Diba? Meron dyan mga naglalasing. Meron dyan nire-rape. Ngayon mismo sa oras na to, merong nire-rape. Merong pamilyang nag-aaway. Yung kasawa, binubugbog yung asawa. Habang nandito tayo sa church, ngayon mismo oras na to, may nangyayaring gano'n. Hindi lang natin alam kung saan lugar. Pero may nangyayaring gano'n. Merong kinikid na, merong nagnanakaw, merong nag-iisip na gagawa ng masama. Ano? Merong iba naman gusto magpakamatay. Ngayon mismo oras na to. Kasi nga, nawala na yung takot sa Diyos. No? So yun po yung kailangan natin ibalik. No? At hindi po lahat ng nag-church may takot sa Diyos. No? Hindi po po nag-church, pumupunta sa church every Sunday, may takot sa Diyos. Ano? Kasi nga, pakikita po natin yung takot sa Diyos sa ginagawa ng tao, sa iniisip natin. Ano? Ang totoong may takot sa Diyos, umiiwas sa kasalanan, lumalayo sa kasalanan. Kasundan po natin. Ano? So, yung pinuturo sa atin ng Bible na, kaya po, tinutulong tayo ng Lord, pinapakita sa atin Lord, yung kanya-kanyang panahon. Kaya para matuto tayong matakot sa Diyos.
maganda ang buhay. May panahon na lumilindol. Ano? Nakita natin sa Mindanao. Paano yung mga tao umatake sa Diyos? Ano? May judgment na pagkarating. Hindi tayo pwedeng, hindi laging maganda yung ginagawa. Hindi pwedeng laging maganda ang buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil nagagawa ko yung gusto kong gawin na kahit na masama, hindi ako nakikita ng Diyos, may judgment. Ano? Kaya bumabaha, nagkakaroon ng baha. Kasi nga, may judgment ng Lord. Ano? Nakita po natin, kaya po ako, isa sa mga reason, kaya gusto kong gawin yung tama. Ayokong gumawa ng labag sa gusto ng Diyos. Kasi ayokong tumanda na magkakaroon ako ng maluman sa akin. Ano? Ayoko yung maging ganun yung balik sa buhay ko. Na meron ako malalang sakit. Kasi may ginawa akong masama. Nakuha po natin? Ano? So, matutunan po natin na matakot sa Diyos, lumakad sa purpose ng Lord, gawin natin ang pinapagawa ng Lord. Ano? Si God po hindi nagbabago. Ang tao nagbabago, ang panahon nagbabago, pero si Lord hindi nagbabago. Ano? Pwedeng delayed yung judgment, pero may judgment pa rin. Ano? Kaya po kailangan matakot tayo sa Lord. So, when God is at the center of your life, every season becomes meaningful. Makita po natin ano yung purpose ng Lord, ano ang pinapagawa ng Lord, ano ang ilukutos natin ng Panginoon, ano? Every season ng life natin, sumunod tayo sa Lord. Maglingkod tayo sa Lord. Ang prayer po natin, ano? Bawat isa po sa atin, magkaroon tayo ng seryoso totoong relationship sa Lord. Ano? Hindi na po ito yung, nakikita natin yung nangyayari sa paligid natin. Lumilindol, nagigera, nagkaka-pandemic. Ano? Ito na yung panahon na kailangan na po natin magseryoso sa Lord. Hello? Ano? Maglingkod talaga tayo sa Lord. Gawin talaga natin yung pinapagawa ng Lord. Magseryoso tayo sa pagsunod sa Panginoon. Hanapin natin yung purpose ng Lord. Matakot po tayo sa Lord. Ano? Kasi nga, ang dami nang nangyayari kaguluhan sa paligid natin. Dito na lang, baka malapit ang dumating si Jesus. Ano? Baka malapit ang maggulong ang mundo. Pwedeng dumating, pwedeng hindi, pero maglingkod tayo sa Lord. Gawin natin yung pinapagawa ng Lord. Magseryoso po tayo sa Panginoon. So, i-honor natin si Lord kada season. Every season, sumunod tayo sa Panginoon. Every season, magtiwala tayo sa Panginoon. Every season, gawin natin yung pinapagawa ng Lord. Kaya say amen. Amen. No? So, importante po makita natin, yung life po natin, laging may change na nangyayari. Laging may season. Ano? Walang forever. Ang forever lang si Lord. Ano? Ang forever lang yung word ng Panginoon. Ano? Yung mga nangyayari sa buhay po natin, nagbabago siya. Hindi laging masaya, hindi naman laging malungkot. Ano? Hindi laging maganda, hindi naman laging pangit. Kanya-kanyang season lang po yun. Ano? Pero everything is beautiful in His time. Ano? Last verse po natin, Mark chapter 2, verse 21 to 22. Sabi ni Jesus, ano? No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. Now, otherwise, the new piece will pull away from the old, making the tear worse. Ano? Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, di ba, pag meron kang damit na punit, talagyan mo ng natawag doon, yung tatahian mo ng bagong tela, ano? Yung bagong tela na yun, hihilahin nyo yung lumang damit, mas mapupunit yung lumang damit. Kung kailangan na ilalagay mo, ang principle na kailangan ilalagay mo, lumang tela rin. Pagsama na nahin, gano'n. Pero ang principle po na sinasabi dyan ni Jesus, yung dating nag-work, yung dating nag-work, hindi mo pwedeng sabihin na lagi siya mag-work. Okay ba? Yung nag-work kahapon, yung ginawa natin kahapon, ginawa ko kahapon, naging successful, gumana, doesn't mean gagana siya ngayon. Yung ginawa ko ngayon na gumana, doesn't mean gagana siya bukas. Kasi nga nagbabago yung season. Nakuha po natin? Kung may kanya-kanyang season, yung season na yun na gumana siya, pag bago na yung season, hindi nagagana yun. Kasi ibang season na. Ano? Kaya pag ganun yung mga companies, hindi sila sumunod sa season, ano? Bumagsak yung negosyo. Kasi hindi sila nakakasunod sa panahon.
Ano kayo sumunod dyan? Sabi niya, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins. Alam niyo yung wineskin, ano yung lalagyan ng yung balat ng hayop, ano? Yung tinatahi nila, yung lalagyan ng alak. Ano? Pag bago po yun, nag-i-stretch siya. Di ba, pag ang alak kasi, fermented siya, nag-acid siya. May spirito. So pag nilagay mo siya sa lalagyan na bago, doon sa balat, nag-i-stretch pa yung balat. Ganun yung ibig sabihin nun. Pero pag luma na siya, ibig sabihin, naka-stretch na siya ng gusto, luma na siya, hindi mo siya pwedeng lagyan ng bagong alak, kasi pagka nag-espirito yun, nag-ferment yun, puputok yung balat, kasi nga, limit, naabot na niya yung limit ng pag-stretch niya. Ano? Ay, di ka pwede maglagay ng new wine sa old wineskin. No? Ibig sabihin nun, pag meron bagong mood si God, pag meron bagong season si God, hindi mo siya pwedeng ilagay dun sa lumang season. Dun sa lumang method. Ano? Yung dating nagwo-work, hindi na pwedeng mag-work ngayon. Hindi na pwedeng i-back si Lord. Ano? Kaya ka panahon, dati, nung panahon ng pandemic, ano? Panahon ng pandemic, hindi ka na pwedeng mag-physical na service, mag-physical na church. Kasi bawal na magkita-kita. Ano? Kaya kung may mga churches na nagsara, may mga churches na namatay. Kasi nga, hindi sila nag-online. Kasi ang season noon, kailangan mo mag-online. Ano? Tapos may mga church na, may wala ng church, wala nang nagbibigay, wala nang support, mga pastor, wala nang sweldo, wala nang magagawa. Ano? So, kailangan makasunod ka doon sa season na mag-online ng church, tapos mag-online giving. Para may pumapasok pa rin sa church, makakapag-operate pa rin ng church. Kita po natin. Pero, ngayon, wala nang pandemic. Ano? May online pa rin, nagpo-post pa rin ang online, pero dapat pumunta ka na sa church. Kasi, pang pandemic lang yun, yung pag-online. Kaya, pag pwede ka na pumunta, pwede na tayo magkita-kita, pwede na bumiyahe, pwede na mamasahe, pwede na mag-travel, pupunta ka na sa church. Yun yung season ngayon. Nasundan po natin. Pag tumaling naman ulit yung pag-nagkaroon ulit ng pandemic, magpo-close ka ulit, magla-lockdown ulit, mag-online ulit tayo. Ano? Kailangan po lang nakasunod tayo sa season. Yung nag-work dati, doesn't mean na pwede pang mag-work ngayon. Yung nag-work ngayon, doesn't mean mag-work pa rin sa susunod. Kailangan marunong tayo sumunod sa season na work. Sundan po natin. Ha? Sige po, tayo lahat. So, nire-remind po tayo ng Ecclesiastes 3 na si Lord ang in control ng lahat ng season sa life natin. Ano? Pwede natin siyang pagkatiwalaan sa bawat season, sa bawat change na nangyari sa buhay po natin. Alam po natin, mayroong purpose si Lord. Ano? Mayroong nilalagay si Lord na kada season sa buhay po natin. Embrace po natin yung change. Ano? Meron siyang plano. Enjoy natin yung kada change sa life natin. Kung meron tayo ngayon, enjoy natin. Enjoy natin yung kada blessing, kada season. And matakot po tayo sa Diyos. Parangalan natin si Lord, sumunod tayo sa Lord, lumakan tayo sa purpose ng Panginoon. Ano? Tayo po ay manalangin. Lord, thank you po sa lahat ng ginagawa niyo sa aming buhay. Thank you, Lord, that you have made everything beautiful in its time. Thank you, Lord, sa bawat season, sa bawat time ng buhay namin, sa bawat change ng buhay namin, sinasamahan mo kami. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Thank you, Lord, that you want us to enjoy, to be happy, to find satisfaction sa lahat po ng nangyayari sa aming buhay. Thank you, Lord, na in every season of our lives, you are there, you are providing, you are guiding, you are blessing us, your favor is upon us. Salamat, Lord, na minahal mo kami, at kailanman di mo kami iiwan ng pababayaan. Binabigay po namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. At sa bawat season ng aming buhay, Lord, we are committing ourselves that we will serve you
We will obey you. We will love you, Lord. Isisake po namin yung kingdom mo. Susundin po namin ang inyong kalooban. Makita niyo po kami, bawat isa po sa amin na narito, Panginoon, na sa bawat panahon ng buhay po namin, ginagawa namin yung kalooban mo. No? Thank you po, Lord. We give you glory, we give you honor, we praise you. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Praise God.